Ramdam mo na ba ang malamig na simoy ng hangin? Malamang narinig mo na sa kapitbahay nyo ang mga musikang pangpasko. Maswerteng araw mga Frenny. Claim it. Swerte ako, swerte ako, swerte ako. Papasukin ang swerte sa ating buhay at gawing masigla ang bawat araw. Ang ating aralin ngayon ay patungkol sa mga pamahiin na ginagawa, pinaniniwalaan sa tuwing sasapit ang Pasko at Bagong Taon. Halina't balikan natin ang mga ito. Alam naman natin na tayo ang pinakamahabang mag-celebrate ng Pasko at Bagong Taon sa buong mundo kumpara sa ibang mga bansa. Para sa atin kasi, Burr months ay pinaka-espesyal na pagsasalo-salo ng pamilya, pagmamahalan, pagbibigayan at kasiyahan. Pero alam nyo din ba na tayo din ang may pinakamaraming pananaw, paniniwala at pamahiin na sinusunod sa tuwing sasapit ang malamig na simoy ng hangin at pagpalit ng taon, ang Pasko at ang pagsalubong sa Bagong Taon. Narito ang mga ilan sa ating aralin. Pulang medyas. Ang pamahiin na ito ay kalat sa buong mundo. Pinaniniwalaan na bukod sa swerte, ito ay konektado sa tinaguriang si Santa. Swerte ang magsabit ng pulang medyas sa mga ganitong panahon at pagsasalo-salo, Pasko man o Bagong Taon. Ngunit alam nyo ba mga Frenny na ang pagsabit ng pulang medyas sa inyong pintuan at lagyan ito ng mga barya at mga tsokolate, pinaniniwalaan na makapagbibigay ng happy energy sa tahanan. Ito ay swerte sang-ayon sa ating mga lolo at lola. Polka dots. Ang pagsusuot ng polka dots na damit ay isang simbolo ng kasaganahan at swerte sa buhay. Kaya naman ipinapayo din ang pagsusuot ng bilog-bilog o polka dots sa tuwing Burr months, lalo na ang pagsalubong sa Bagong Taon dahil sa paghikayat ng positibong enerhiya at kaswertehan para sa buong taon at hinaharap. Noise. Ang pamahiin na ito ay isa sa mga hindi nakakalimutan natin na gawin. Ang pag-iingay ng kaldero, malakas na tugtugin o pagbusina ng mga sasakyan nyo sa pagsapit ng alas 12 ng Bagong Taon. Ginagawa ito upang ang mga na-stuck na enerhiya na nagiging negatibong enerhiya ay mawala. Ang mga masasamang elemento ay maitataboy at para pumasok ang kaswertehan sa ating tahanan. Pulang kampana. Ito ay isang pamahiin ng mga matatanda na kung saan kada sulok ng tahanan lalo na ang pintuan ay magsabit ng pulang bell o kampana as part ng inyong Christmas decoration. Ito ay upang maiwasan ang masamang enerhiya na makapasok sa inyong tahanan at maging ang mga maiinit na mga mata ay di makapunta. For protection din kasi ang pulang kampana. Talon. Matanda, bata, ginagawa ang pamahiin na ito sa atin sa paniniwalang nakakatangkad. Ngunit alam nyo bang ang mga pamahiin na ito ay happy energy ang dala? Mas nagiging positibo sa buhay kapag maganda ang daloy ng dugo sa ating katawan. Ang pagtalon ay nakakaapekto sa ating emosyon kaya ito ay isang pamahiin na nakapagbibigay ng happy energy. Wreath and Christmas ornaments. Ang pamahiin na ito ay ginagawa sa ibang panig ng mundo na sumisimbolo ng masayang taon at maaliwalas na pagbabago. Swerte ang mga lanyard at mga Christmas tree sa tahanan. Barya. Ang paghahagis papasok sa loob ng tahanan ng mga barya sa tuwing Pasko at Bagong Taon ay mainam na pampaswerte. Yes, tama ang narinig nyo mga Frenny. Hindi lang dapat Bagong Taon ito ginagawa ngunit pati Pasko. Kailangan lamang na papasok ang paghagis ng mga barya at hindi papalabas. Magsimula ka sa main door nyo hanggang sa bawat kwarto. Huwag aalisin ng 24 hours. Ngunit, kung may mga pupulot na mga bata or bisita, okay lang naman din. As a sign of blessings and prosperity. Itlog. Ang pamahiin na ito ay ayon sa mga matatandang kasabihan na maglagay ng itlog sa hapagkainan. Huwag lamang bababa sa 3, dapat ang bilang ay 3 pataas. Pwedeng luto o di luto. Pasko at Bagong Taon. Ang itlog ay simbolo ng pag-asa, fertility at new beginning. Tsokolate. Alam nyo bang maswerte ang paglalagay ng mga matatamis gaya ng tsokolate sa inyong center table, hapagkainan at maging sa inyong wealth corner ng tahanan o kwarto? Mas maswerte kung buong Burr months ay maglagay na ng mga tsokolate lalo na ng bilog-bilog sa tahanan. Maaring kainin ngunit huwag na huwag kalilimutang palitan.
Ito ay simbolo ng masayang tahanan at kasaganahan. Trust me mga Frenny, maswerte ang tsokolate sa tahanan na i-display. Ang batang Buddha na parati kong binabanggit ay gustong-gusto ang tsokolate kapalit ng masaya at saganang buhay. Huwag maglalabas ng pera sa unang araw ng taon. Ito ay dahil sa paniniwalang buong taon ka gagastos, ngunit mga Frenny, may mga feng shui cure naman dyan. May mga pampaswerteng gabay tayo dyan, lalo na't hindi maiwasan na bumili sa unang araw ng taon. Ganito gawin nyo mga Frenny, gumamit kayo ng purse or maliit na wallet na gagamitin nyo for the whole day ng January 1. At wag na wag gagamitin ang pinaka-wallet nyo para iwas gastos. Isang araw lang na gagamitin ang purse na yon. Wag na wag gagalawin ang main wallet nyo. At pinaka-importanting tip ko na sa akin nyo lang parati naririnig dito sa YouTube, wala nang iba, maglagay ng uling sa likod ng tahanan nyo para makaiwas sa gastos. Trust me mga Frenny, makakatulong yan. Lalo na kung madaming napasok na pera sa inyo, ngunit madami din gastos. Maglagay lang ng uling, ilang beses ko pinapaalala sa inyo yan. Manok. Bawal ang manok na ihanda sa bagong taon. Ngunit mga Frenny, alam nyo yan, lagi kong nire-reverse ang mga negative into a positive result. Diyan nyo ako mas kilala sa style ko na yan. Ang manok ay simbolo ng kasaganahan. Last year, hindi ko pinagbawal na maghanda ng manok sa bagong taon, lalo na ang sahog na manok. Ang manok ay simbolo ng wealth, kayamanan kumbaga. Kaya nire-recommend ko na safe at maswerte ang handa na manok sa Pasko at bagong taon. Trust me mga Frenny, swerte yan. Ang lahat ng pagkain ay maswerte ihanda dahil ang pagkain ay isang blessing. Isa din na proteksyon ang simbolo ng manok. Malagkit. Para tumibay ang samahan sa tahanan, maghanda din ng malalagkit na pagkain. Ito ay ang upang mamagnet nyo ang swerte sa kaperahan at para tuloy-tuloy ang kasaganahan. Pansit, pampahaba ng buhay, pampatatag ng samahan ng mag-asawa, good health ang hatid ng pansit sa handaan. Pasta. Ito wala pang nagsasabi nito, ako pa lang. Alam nyo ba ang pasta ay isang uri din ng noodles, kaya naman ito ay swerte din na maihanda sa Pasko at bagong taon. Ito din ay simbolo ng kayamanan o kasaganahan sa isang pamilya. Dahil nga sa malagkit-lagkit ang pasta, ito din ay maituturing na maswerte sa paghatak ng pera at maayos na pakikipagrelasyon sa pamilya. Prutas. Ang pamahiin na ito ay mula pa sa ating mga ninuno na hanggang ngayon ay ginagawa natin. Anumang bilog na prutas, basta huwag kalimutan ang parati kong gabay na pinya, which is a sign of prosperity. Mainam kong matatamis ang mga prutas na makuha. I-display ito sa inyong lamisahan at maging mga pinto at gate ay lagyan nyo ng sabit na ubas samahan ng sili. Napakaswerte po niyan mga Frenny, trust me. Protection and swerte sa pera ang hatid ng mga nabanggit. Ikaw Frenny, nagsisimula ka na bang magplano para sa buong Burr months? Ano ang mga balak mo ihanda sa Pasko at bagong taon? Comment down below at mamimili ako ng mga sagot nyo for our next aralin sa susunod. Shoutout ko kayo. Tandaan na ito ay gabay lamang. Ang pagdarasal ang pinakamabisang sandata. Samahan ng sipag at diskarte para ang buhay ay swerte-swerte. Hanggang sa muli, salamat sa pakikinig. Ingat!